images of disaster at yung paghagupit ng nature sa ating bansa. At ang ating mga kababayan na naghihirap dahil dito sa mga paghagupit ng ating mga bagyo at mga iba pang natural calamities ay parang nakatatak na sa ating mga isipan. Kaya dapat po itong pag-usapan at dapat po itong harapin. Ako po si Attorney Mark Castrodes. This is the third forum on the series of forums for the Philippine Development Plan. Kasama ko pa rin po ang aking partner at ang ating resident analyst na napakagaling na gobernador, Gov. Joey Salceda. Magandang umaga, Gov. Yeah, good morning. Gov, ito pong ating pinag-uusapan ngayon at yung nakita po nating images sa ating mga screen bago po tayong nag-air. Gaano ka-importante ito para sa mga bayan, sa mga probinsya na lalo na yung mga dinadaanan ng bagyo? Unang-una makikita kagad natin na ang mas malaking epekto nito sa kanayunan. Dahil nandun talaga yung kahirapan at yung mahihirap naman talaga ang hindi nakaka-adjust o nakaka-adapt. Pangalawa, kung yung una natin yung economic cluster, yun ang naghahanap ng pera. Yung pangalawang cluster natin, yung social sectors, yan po ang gumagamit ng pera. Yung second sector is dapat yung una, first, strong economy. Second, fair to the poor. Ngayon, fair to the future tayo. That's great. At napakaganda po at talagang bumuo ng specific cluster just to attack this head-on itong problemang ito. At kasama nga natin ngayon ang Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security Cluster. Yun po yung kompletong pangalan nitong cluster na ito na binubuo ng mga leader from the Cabinet of the President. Kaya we are honored to have with us today the Secretary of DNR, Secretary Ramon Paje. Kasama din po natin ang Secretary, ang Hepe po ng Climate Change Commission, Secretary Marie Ann Lucille Sering. Sitting for the Secretary of DOST, Undersecretary Graciano Yumol. Gov, buti na lang at merong itinatag na Climate Change Commission dahil mukhang seryoso talaga itong problemang ito. Actually, tinitingala ang Pilipinas dahil sa pagkatatag po. Kung iikot ka sa mga climate change conferences, natatangi ang Pilipinas na may talagang isang komisyon. Napakaganda. At para ikwento po kung ano po ang mandato nitong komisyon na ito at gaano ka handa ang Pilipinas para harapin ang mga epekto ng climate change, bigyan po natin ng opportunity ipaliwanag sa ating lahat ng kanilang hepe po ng Climate Change Commission, Secretary Lucille Sering. Magandang umaga, Secretary. Magandang umaga sa iyo, Mark, Governor Joey, sa mga Bisaya, mayong buntag, sa mga kababayan sa Mindanao, mayong buntag sa inyong tanan. Marapatin po ninyong, hayaan nyo akong mag-explain kung ano po yung climate change. Ang climate change po, bakit kailangan po siyang tugunan? Noong taong 2009, nakita ng taga Maynila kung gaano ang pinsala ng isang bagyo. Ang bagyong Ungdoy ay nagpakita kung gaano katindi ang damage na kanyang gagawin sa agrikultura, sa negosyo, sa ating mga bahay, at pati na rin kung anong mga nasasayang na buhay. Dati-rati na po nating nakikita to sa ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na nakalocate sa Eastern Seaboard, kung saan doon ako lumaki sa Surigao del Norte, Eastern Samar, at lalo na sa Salbay. Pero iba po ang epekto ng Undoy dahil iba po ang epekto nito sa ekonomiya kung saan nangyari sa Metro Manila, kung saan marami ang nagaganap na economic activities. Nakita po natin na ayon sa World Bank, 207 billion pesos po ang damage na ginawa nito sa Metro Manila. At kailangan natin ng katulad din ganung halaga para isaayos ang mga nasira nito. Pero yan kagandahan sa ating mga Pilipino, we move on. Kaya ano po ang Climate Change Commission at ano po ang ginagawa natin? Ano po ang dapat nating gawin at gawin ng gobyerno para kung hindi man ito maiwasan, at least man lang mabawasan? Ang Climate Change Commission po ay may dalawang estratehiya, kasama po yung Climate Change Cluster. Ito po yung title ng aming cluster. Ito po yung Climate Change Mitigation at Climate Change Adaptation. Ano pong ibig sabihin ng mitigation? Ang Climate Change Mitigation ay ito po ang pagbabawas ng tinatawag nilang greenhouse gases sa atmosphere. Hindi naman po ito masama dahil ito po ay nagbibigay ng katamtaman ng temperatura sa buong mundo. Ang nakakasama po nito ay marami pong human activities nang dudulot nito sa ating atmosphere. Dahil po dito, para po itong kumot na pag kumakapal, lalong umiinit sa loob. At ang pagkapal nito ay ang tinutukol na greenhouse gas effect na siyang sanhi ng pag-init ng panahon. Kaya ang gobyerno po ni Pangulong Aquino ay nagpalabas ng ibang mga activities under the Department of Energy tulad po ng reduction of greenhouse gases in promotion of renewable energy. Ano po itong renewable energy?
inideklara po ng Presidente na by 2030, 50% po ng ating energy source will come from renewable energy. Ayon sa International Energy Agency, the potential to boost rural economies through job creation or green jobs is high through the promotion of renewable energies in Southeast Asia. 4 na bansa sa Southeast Asia will represent 80% po, 80% ng energy demand until 2030. Isa po ang Pilipinas sa 4 na bansa na yon sa Southeast Asia. Unti-unti po nating nakikita ang interes ng Pilipinas sa mga electric vehicles, kaya makikita po sana natin itong pag-usbong ng mga bagong industriya na lokal na ginagawa. Pero patuloy pa rin ang pag-init ng mundo, patuloy pa rin po kasi ang pagbuga ng greenhouse gas. Meron na pong ibang mga bagay na hindi na po natin mababago. Kaya dapat na po na tayong mag-adapt. Ito po ang tinatawag na climate change adaptation o pagsang-ayon o tanggapin ang mga bagay na nandyan na. Or disaster risk reduction, ang pagbawas ng pinsala na dulot ng extreme weather events o pagtindi ng pag-ulan o pagtindi ng tag-init. Kaya dito po, sa climate change, sa Philippine Development Plan, makikita po ang ilang mga programa na makikita nyo sa sektor ng agrikultura, health, pati na rin po sa infrastruktura. Natapos na rin po ang kauna-unahang plano ng gobyerno na ginawa ng Climate Change, pinangungunahan ng Climate Change Commission, ang National Climate Change Action Plan. Ito po ay sama-sama ang national agencies, academe, private sector, pati na rin po ang iba-ibang stakeholders para buuin ang kauna-unahang plano ng gobyerno. Inaasahan na rin pong matapos ang implementing rules ng disaster risk reduction. Sama-sama na rin po kami ng Disaster Risk Management Council ng Department of National Defense. Lumagda na po kami ng kasunduan ng One Against Risk upang ipagsama ang aming mga resources at aming kaalaman para hindi po masayang ang kakaunting pera ang meron man tayo. Pero ang isa pong pinaka-importanting itutulak ng gobyerno ng Pangulong Aquino ay ang tinatawag nating vulnerability assessment. Ito po ang pagtukoy na kung ano-ano man ang kahinaan ang merong iba't ibang sektor at ibang pamahalaan sa buong bansa. Importante po ito dahil dito natin malalaman kung ano ang dapat programa at aksyon na ating gagawin. Dahil dito matutulungan hindi lamang ang gobyerno, pati na rin po ang pribadong sektor. Ang climate change mitigation po, kung ipupursuman natin sa ating plano, ay isang function ng adaptation. Ano pong ibig sabihin nito? Itutulak po natin ang mga teknolohiya na tutulong sa ating mga adaptation strategies. Makikita po sa inyong mga telebisyon kung ano-ano ito, tulad ng micro hydropower na nakakatulong sa irigasyon, solar power at biomass na nakakatulong sa mga post-harvest facilities. Maliban din po ito, nakakatulong po ito ng additional power sources na tutulong sa rural productivity. Ito po ang tinatawag naming inclusive growth. Kasi ang agrikultura, ang ikalawang employer ng gobyerno, pero ito po ay prone sa economic situations and it's so prone also to natural calamities. So, in the next 5 years, makikita po natin sa National Climate Change Action Plan ang scaling up of best practices, promoting synergy and convergence. Ang ibig pong sabihin nito ay kailangan po buo ang tugon pagdating sa pagsolusyon ng klima. Ang Climate Change Commission po ay naatasan direkta ng batas na gawin ang Local Climate Change Action Plan kasama ang pamahalaang lokal. Ito po ang sa tingin namin pinakamagandang solusyon ang kailangan makipagtulungan sa local government unit. Meron na po tayong nakalaan konting budget para umpisahan ito sa 10 munisipyo in the Eastern Seaboard kung saan karamihan ng mga mahihirap na probinsya ay nakalocate. Itong Guest Gov Joey, nabanggit ni Secretary yung role ng lokal at importante yung synergy. Talaga dun, kung gusto talaga natin ng zero casualty o yung walang namamatay, adaptation nga, kahit may bagyo pero walang namamatay. So, ang tanong ko lang kay Lucille, kasi mukhang ang tinatamaan na ngayon, mga hindi tinatamaan. Kami mga tinatamaan, talaga nandun na yung pressure na magkaroon ng vulnerability assessment, socio-economic impacts at saka ng mga contingency plan. Katulad ng Bukidnon, Davao, yung probinsya mo, Agusan, Surigao, pero nasa Eastern Seaboard nga pala yan. Pero yung may mga bago na nasa kita, lalo na sa Mindanao, na hindi tinatamaan ng bagyo, ngayon tinatamaan na
Sa tingin ko, ano yung program, nasa 10 ba siya na uunahin? Isa yon, lalo na sa area ng Davao, na kausap na po natin si Mayor Sara Duterte tungkol dito. Dahil kahit siya po ay dati sinasabi niya, hindi naman kami masyado tinapamaan dito ng bagyo. Pero nagulat sila dun sa flash flood na nangyari kailan lang. At saka pag-uusapin ko na rin kayong dalawa. Oo. Kasi mukhang nandyan yung bagyo, pero yung nangyari sa Bukidnon, yung may geohazard yun na na-trigger ng climate, di ba? So, ewan ko kung merong geohazard map nandun mismo sa Valencia City. Yung on the geohazard map at saka dito sa ating climate change, mukhang kailangan pagbabago ng kaisipan, second. Mukhang kailangan makumbinse. Is this a threat na nationwide na hindi lang dito sa Eastern Seaboard, hindi lamang dun sa mga traditional na tinadaanan ng bagyo, base dun din sa geohazard map? Dapat bang lahat na ng probinsya ay maghanda? Oo, dapat lahat maghanda. Pero kailangan rin natin tingnan yung mga lugar kung saan makakakuha din tayo ng mga best practices. Mahirap din po kasi nating umpisan sa ibang lugar nang hindi natin alam kung anong dapat gawin. Isa po ito sinasabi natin, kung ano mang nangyari sa Albay, posibleng hindi siya angkop sa Surigao del Norte o hindi rin siya angkop sa ibang lugar. Kaya dapat pong sisiyat sa atin natin to sa vulnerability assessment. Napaka-energetic nitong cluster na ito. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating discussion, Go. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Pilipinas natin. From mga kaibabayan in the internet, from Jesusa Baho on FB, population of the Philippines keeps on getting younger and younger. Dapat may sustainable development regarding this. Tayo din naman ang sinisira sa kalikasan, kaya tayo din ang gumagawa ng paraan para i-repair. Siguro kay Secretary Siring, how are we rallying the young people, the next generation, Secretary, para makilahok dito sa effort na ito? Dahil we are a young population at yung habits nila, yung mga behavior nila, yung paggamit ng plastic at kung ano pang ibang nakakasira sa environment, significant dahil nga mga kabataan ang mas marami. Natutuwa akong tinanong mo, mukhang akong pinakabata dito sa panel natin. Nagulat kami sa survey na nakita natin na mula 15 years old to 35 years old, yung ganung demographic is very strong. There's a strong demand for government to act on environment, especially in how to address climate change. Meron po kaming Climate Change Consciousness Week, kasama na rin po ang DNR at ibang mga hensya, Environment Week, kung saan meron kaming tinatawag na Youth Against Climate Change Program, na sana po kasama namin ang National Youth Commission, kung saan irarally namin ang ating mga kabataan at ang tabayanan po nila at mangyayari po yan at sunod-sunod po namin ipapaalam sa buong Pilipinas kung anong gaano kaseryoso si Pangulong Aquino sa pagtugon nito. Coming from the Philippine News Agency, Mr. Modesto Antonio Ibarra. Morning po. Morning, Mark. Attorney. Sana po itong tatanungan ay para kay Yusek yung kanina. Pero nawalan siya, pero patanungin ko na rin. Nakikita namin ang improvement ng mga weather forecast ng Pag-asa dahil sa mga makabagong equipment na kanilang dinagdag. Pero hanggang ngayon ay may skepticism pa rin ang mga taong bayan sa kakayahan ng Pag-asa. Umaasa ba kayo na in the near future ay hindi nasisisihin ang Pag-asa ng taong bayan? Si Secretary Siring dito, dahil kayo po yung climate change, tumitingin sa kabuuhan ng ating programa para harapin itong climate change. Sa tingin mo, we have the technology at yung tuloy-tuloy ba yung ating paglaro ng knowledge ng Pag-asa para maharap itong problemang ito? Oo naman, di naman natin papangalanan ang Pag-asa kung walang pag-asa. Naniniwala tayo na tama ang direksyon na binibigay ng ating Pangulo, yung kanyang pagbibigay ng budget para paigtingin pa mga teknolohiya na magbibigay sa atin ng tamang impormasyon. Pero isa po din nating tanggapin po, may mga warnings na tayo, minsan tayo rin ang hindi sumusunod. At dahil dyan, kailangan din pong sama-sama tayong lahat. Kaya kung nandito po kami, ginawang cluster convergence po, ibig sabihin, sama-sama, walang isang departamento o isang presidente makakagawa ng solusyon ng buong bansa. Kaya tulungan po natin ang Pag-asa, manatili tayong maniwala at tuloy-tuloy po tayo para tugunan ang pagbabago ng from the office na
tumitingin dito sa lahat ng programa on climate change, making sure we are right on track para mag-cope at mag-adapt, Secretary Siring, ma'am? Sa ating mga kababayan, ang Climate Change Commission po, kung saan ang ating Pangulo ang siyang chairperson, ay patuloy po nagmamanman at kasalukuyan din po kaming nakikipag-ugnayan para lahat po ay tama at kasama-sama tayo para tugunan ang ganitong problema. Ang aming pong mandato ay hindi lang doon. Na pumasok na rin po yung usaping global at isang problema po natin ang perang pinansyal. Marami po tayong programa at malamang konti ang ating pera para tugunan ito. Kaya patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa ibang bansa upang tugunan at dagdagan pa ang kulang na pinansyal. Kahit hindi po kasama sa cluster namin ang Department of Finance at Department of Budget and Management, patuloy po ang komisyon na nakipag-ugnayan sa kanila. Tingnan kung paano gamitin ang pera ng tama, wasto. At dahil po sa ating Pangulo at sa kanya pinapakitang integridad, naniniwala po kami na ang programa ng DA at lahat po ng departamento pati ng local government ay patuloy po nating magpapatupad ng tama. Pagdating naman po sa CCC, at talaga malinaw, narinig natin yung vulnerability as a Bicolano ko eh. At saka may isang bagay po kung hindi nasabi, ako po ay isa sa mga pinili po ako ng CCC na maging advisor ng Pilipinas pagdating po sa Technical Transitional Committee ng Green Climate Fund. Ang pinag-usapan po ngayon doon yung Fast Start Finance, na 30 billion. Pero ang susunod po niya na 100 billion per year. At alam ko, ito pong Rural Development Group na to, ito po ang gagamit nun. Itong 100 billion. Kaya sa ngayon pa lang, dapat talaga mahasa na po ang kakayahan po, ang capacity development po ng ating pong mga national government implementing agencies katulad nila. We will not survive without an environment that can sustain us. At kung nga ito ay sinisira natin, sinisira dahil hindi tayo handa, hindi tayo nagpaplano ng maayos, tayo din po ang malalagot. Napakaganda po at ang ating mga narinig sa araw na ito ay galing po sa mga leaders who are there dedicated to make sure we will all be safe, we will have food to eat, and we will foresee, at least to the extent we are capable, some of the dangers like lurk ahead. Maraming salamat po. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Ito lang po ang Pilipinas natin.